daan, sa maluwag na daan na to, ang ninanais nila, kumbaga, maranasan pa rin. Kumbaga, gusto nilang maranasan yung parang makakapagkumpleto sa kanila. Which is, na makikita lang naman talaga sa Diyos. Kumbaga, hinahanap talaga nila, hindi nila alam kung anong hinahanap nila. Ngunit ang talagang hinahanap nila ay nasa Diyos lang. At ano yun? Hinahanap nila yung maging masaya sila, maging mapayapa. Amen? Hinahanap nila, kumbaga they pursue sa maraming bagay para lang makakuha ng kapayapaan. Minsan binibili pa nga ito, pati yung kagalakan. Minsan bumibili ka pa ng kaibigan para lamang magkaroon ka ng time na mapasaya ka. Amen? Amen? Minsan ganito, kumbaga marami kang dinadaanan, pinupuntahan para lamang makamit ito. Amen? O minsan gusto mong makakamit ng isang kaayusan, kasaganaan, kagalingan, walang hirap. Amen? Kaya yung mga tao dito sila dumadaan. Kumbaga lahat ng tao na dumaraan, lahat ng nakikita natin, walang exempted. And I know, walang exempted. Ito ang hinahanap nila. Even power. Hinahanap din nila ito. Even power. Lahat, walang exempted. Sabihin natin na hindi ko naman kailangan nun eh. It's either na meron ka nun, pero isa sa mga binanggit ko, hinahanap mo. Amen? Kaya nga, ito yung ginagawa mo. Ito yung ginagawa mo sa araw-araw. Kumbaga, it directs sa bagay na ito. Sa mga bagay na ito. Bagamat iba't iba ang tao, ngunit kumbaga hindi natin mayalis sa puso ng bawat isa, ito yung kanilang hinahanap. Amen? Ito yung hinahanap natin. Ito talagang hinahanap natin. Gusto natin ng kapayapaan. Yung iba nga, kaya nga sila nagda-drugs kasi gusto nila ng kapayapaan. Amen? Bakit sila nagda-drugs? Gusto lang ba nila? Hindi. Gusto nilang lumipas kahit sa maikling panahon. Kumbaga makaranas sila ng kapayapaan, malimutan nila yun na yung problema. O yung tao, bakit siya umiinom? Gusto niya rin makaranasan ng kahit papano, makapag-enjoy sila, makapagkwentuhan sila ng mga kaibigan niya, maging masaya sila. And then, malimutan ang problema, pansamantala. Amen? Bakit yung tao talaga nagpapayaman siya? Bakit? Kasi ayaw niya nang mag-worry na kung ano kakainin niya bukas, saan siya kukuha ng pangaral, pambayad. Bakit? Kaya siya nagpapayaman. Ayaw niya mag-worry. Gusto niya ng mapayapang buhay. Na hindi niya inaalala yung gagastusin niya. Amen? Amen? Ikaw, bakit ka nagsisikap? Gusto mong mabili yung mga mabili mo yung mga material na gusto mo. Kasi you feel your peace kapag na-receive mo o nasa sayo na yung mga material na bagay na ito. Amen? Hindi natin alam, but we pursue all these things. At iisa lang talaga yung gusto nating makuha. Lahat tayo. So, without God, we know that without God, tayo ay kulang. Without God. Sabi nyo nga, without God, kulang ako. Kulang ang tao kapag wala ang Diyos. Amen? Kumbaga, ang word na kulang, hindi ibig sabihin maliit na bagay. Akala kasi natin, kapag sinabing kulang, kulang lang. Kulang lang kasi. Akala, maliit na bagay lang yung kulang. Kundi, pag sinabing kulang,
pinakamahalagang bagay. Ang tao ay kulang ng pinakamahalagang bagay. At yun ay ang Diyos. Kulang ang tao ng pinakamahalagang bagay sa buhay niya pag wala ang Diyos. Kasi lahat ng hinahanap niya sa maraming bagay, sa Diyos niya lang talaga matatagpuan. So, hinahanap natin ito sa maraming paraan. Sa maraming paraan. Katulad niya ng sinabi ko kanina, we pursue many things. We pursue sa isang bagay, sa maraming paraan. Amen? Marami tayong paraan para makuha lamang ang hinahanap ng puso natin. Maraming paraan. At hinahanap natin ito nang wala ang Diyos. Wala ang Diyos sa option. Gusto nating makamit ang mga bagay na ito. Makamit natin yung kapayapaan. Makamit natin maging masaya. Makamit natin na tayo'y sumagana. Magkaroon ng kapangyarihan. Makamit natin ito, kumbaga, pero wala yung Diyos. Inaalis natin ang Diyos sa pinaka-option natin. Amen? So, sabi niya rito, ang broad road o yung maluwag na daan, halos lahat ng tao dito dumadaan. Lahat. Dalawa lang ang dinadaanan ng tao. It's either the broad road or the narrow road. Dalawa lang. And most of people, lahat ng tao, dito dumadaan sa broad road, sa maluwag na daan. Because we assume that this is the standard. We assume. Kumbaga, kasi karamihan, majority, dito dumadaan. So, ito talaga siguro yung daan. Amen? Iilan lang ang nakakakita. Sabi nga, few are find the narrow road. Few lang, o konti lang ang nakakakita talaga nun. Pero halos lahat dumadaan sa broad road and assuming this is the right road kasi lahat papunta rito. Ito lahat. Amen? So, habang dumadaan ka rito, dahil maluwag ito, hahanap ka lang ng magandang spot kung saan maganda dumaan. Amen? Minsan, dadaan ka dito sa, kumbaga, gusto mong dumaan, doon sa talagang hindi ka masyadong mahirapan. Naghahanap ka ng magandang spot siguro dito. Mukhang maganda dumaan, maluwag-luwag dito, wala masyadong dumadaan. Dito ako. Amen? O dito masyado. O dito sa dulo, baka dito wala masyadong dumadaan, dito ako. O kaya doon, baka doon, pwede rin doon. Amen? Kasi yung tao, likas sa tao yung ayaw niyang mahirapan. Amen? Ayaw ng tao mahirapan. Gusto ng tao ng makamit niya yung nais niya na hindi siya nahihirapan. Gusto niya instant kagad ang gusto niya. Gusto niyang yumaman, instant. Gusto niyang magkaroon ng kapayapaan, instant. Gusto niya maranasan yung kagalakan, instant. No, minsan, kaya ngayon tao, nagsusugal siya. Gusto niya ng, siguro dito, mananalo na ako. Sa 100 na punta niya, 10 beses lang siya nanalo. Pero malaki porsyento na 10, no? Kasi ang sugal, ang porsyento ng panalo mo dyan is 0.001. Ganun lang ang porsyento ng panalo mo. Talagang swerte lang. Yun lang talaga yon. Kaya yung sinabi kong 10, malaking porsyento na yon. Pero pinapakita ko na from an instant, gusto mong talagang makatawid sa kahirapan para sumagana ka. So gagawin mo ito. You take the risk. Amen? Kasi gusto mo ng instant. Ayaw mo na magpagal. Ayaw mo magtiis. Gusto mo ng instant.
Ang iba gusto ng instant na power. So ang gagawin, tatawag kay Ninong, Nong, pasok mo naman ako. Amen? May posisyon na kagad siya. Meron siyang backer. Pero sabi ng Bible, alam niyo po, curse is the man who trusts in men. Sumpain ang taong nagtitiwala sa tao. Wala tayong ibang pagkakatiwalaan kundi ang Diyos. Amen? So, gusto ng tao, instant. Ayaw niya ng... Yung iba nga, kaya nga, yung iba naman, instant healing. Instant healing. Ayaw nang pumunta sa nanonood na lang ng YouTube. Ayaw na magbayad ng malaki. Pero okay naman yung YouTube. Marami kang matututunan. Pero kumbaga, instant ang gusto ng tao. Gusto niyang pumayat nang hindi nag-exercise. May napanood. Iinom ka lang ito. Sigurado, payat ka na. Amen? Wala akong pinapatamaan. Ibig sabihin, gusto ng tao ng instant. Ayaw niya yung mahirapan siya. Siguro konti. Mahirapan siya ng konti. Basta sa dulo, kumbaga nakikita niya, konting hirap lang naman, siguro kaya na to. Amen? Konting hirap lang naman, siguro kaya na to. Mapapago lang konti, pero makakamit ko rin yung gusto ko. But the thing is, ang isang bagay, ang bagay na to, it is temporary. Sabi nyo nga po, temporary. Temporary. Merong result, pero temporary. Temporary lang ang result. Then, another thing is, bakit ko sinabing temporary? Because change is inevitable. Ang lalim, no? Inevitable, no? Madali lang. Ibig sabihin lang, no? Hindi natin maiiwasan ang pagbabago. Merong darating at darating sa tao ang darating at darating sa buhay ng tao at sa mundo na merong magbabago. Amen? Kaya nga sinasabi, change is coming. Talagang darating yon kahit hindi mo hintayin. Kahit hindi mo puntahan, darating at darating ang pagbabago. Everything is temporary. Everything is temporary. Sabi nyo nga po, everything is temporary. Ang Diyos lang ang hindi nagbabago. God change not. Hindi nagbabago ang Diyos. Ang Diyos is today, yesterday, today, and tomorrow. Hindi nagbabago ang Diyos. Kung anong sinabi niya nakaraan, yun pa rin ang sinasabi niya ngayon. From 2,000 and 6,000 years na sinabi niya kay Moses o kay Adan, yun pa rin ang sinasabi niya ngayon. Hindi siya nagbabago. So, sa ganitong paraan, kumbaga nais nating makamtan ang nais ng puso natin sa madaling paraan. Sa madaling paraan. So sabi ko nga kanina, naghahanap lang tayo ng magandang spot dun sa wide road. Naghahanap lang tayo ng magandang spot. Siguro dito, maganda yung spot dito, maraming pumupunta rito. Dito naman, maluwag dito, siguro maganda yung spot dito na dumaan. Amen, naghahanap ka ng magandang spot. Yung hindi ka masyado mahirapan. Amen? So, ang iba, dito sa reliyon na to, mukhang dito, maliligtas ako rito. Dito ako banda. Kasi sabi rito, ganito, dito ako. Kaya mukhang marami naman sila dito, naniniwala sila rito. Baka ito, totoo to. Dito ako lalakad. O dito, sabi naman dito, gumawa ka lang ng mabuti. Maliligtas ka na. O siguro dito na ako. Kaya-kaya kong gawin yan. Kaya-kaya kong tumulong. Hindi ko kaya yung tradisyon nila, yung mga bawal. Hindi ko kaya sa religion yan, yung bawal. So dito ako, gagawa ka lang ng mabuti. Okay na, ligtas ka na. Amen? O yung iba naman, siguro dito ako.
Kumbaga, wala akong pakialam sa kanila. Gagawin ko yung gusto kong gawin. Magpapakasaya ako. O yung iba naman dito, siguro dito ako sa mga taong nagsisikap. Kasi talagang nagsasacrifice sila. Sariling sikap. Pero wala ang Diyos. Dito ako sa daan na to. Baga masisipag yung mga tao rito. Talagang nagsisikap sila. O ito naman, dito naman. Dito mayayaman yung mga tao. Dito naman ako magpapayaman ako. Dito ako dadaan. Amen? Naghahanap ka ng magandang spot kung saan ka. Na hindi ka mahirapan, na tingin mo, papasok doon sa ninanais ng puso mo. Amen? Yung iba naman, ayaw nang lumakad. Kontento na siya doon sa kalalagyan niya. Okay naman na ako rito. Pero sabi ko nga, hindi mo maiwasan na itulak ka ng pagbabago. Itutulak at itutulak ka. Kahit ayaw mo magbago, yung tao takot sa pagbabago eh. Amen? Ayaw natin, naku, nagbago ka na. Ayaw na kita. Ayaw natin ng pagbabago. Amen? Pag yung tao nagbago ka na. Ayaw ko na kita. Minsan yung mga tao ayaw ng pagbabago. Dalawa lang naman kalalabasan ng pagbabago. Is either magbago siya sa hindi maganda at magbago siya sa magandang bagay. Amen? Pero dalawa yon. Dalawang bagay ang pwedeng maging resulta ng pagbabago. At darating sa tao, sabi ko nga, darating sa tao ang pagbabago. It is inevitable. Itutulak ka ng pagbabago. So para maging kontrolado mo yung pagbabago, anong gagawin mo? Maging handa ka sa pagbabago. Amen? Kaya lang yung tao, minsan kontento siya doon sa gusto niya. Dito ako, payapa na ako, okay na ako rito. Tatambay na lang ako dito. Tambay na lang. Hihintayin ko na lang. May mga mabubuti naman tao dyan na tumutulong. Yung lumalakad doon, matutulungin sila eh. Mga dadaan doon, bibigyan naman nila ako ng pagkain eh. Amen? Kahit di na ako magtrabaho, meron na mga doon dumatang ng mga mayayaman. Siguro, adilimusan naman nila ako. Dito lang ako. Tatambay lang ako rito. Pero, itinutulak at tinutulak pa rin ng pagbabago. Dahil hindi siya handa, ang laging kahihinatnan ay hindi maganda. So, this is the broad road that we know. Amen? Ito yung broad road na alam natin. Yung mga taong ginagawa nila ang gusto nilang gawin at gusto nilang makamtan yung ang nais ng puso nila without God. Ito yung alam natin na broad road. And it leads, sabi ng Bible, it leads to destruction. Sabi niyo nga po, destruction. Kahit saan kang spot, dumaan. But without God, it leads to destruction. Kahit saan ka dumaan. Kahit anong buhay, ang isa buhay mo sa mga bagay na ito, pagka wala ang Diyos, it leads to destruction. Leads pa rin yun. Bumilis ka ng takbo, bumagal ka ng takbo, magpaside ka, magpasiksag ka, magpagulong-gulong ka. Kung ano mang gawin mo sa daan na yon, kahit mahirapan ka, sabihin mo, nahihirapan ka, pero hanggat hindi mo hinahanap ang Diyos, kahit na hirap ka, it leads you to distraction. Yung iba naman, masagana naman sila, okay naman sila doon, but without God, it leads to distraction. It's the same. Mahirapan ka at hindi ka mahirapan. Without the Lord, it leads to distraction. So, ang iba, hindi nila masyadong iniintindi ang bagay na ito. So, ito ay pagpapaalala ko nga. Pagpapaalala ko sa bawat isa. Kumbaga akala ng bawat isa, hindi tayo dumadaan dito. Dumadaan tayo. Lahat ng tao. Dalawang daanan.
At karamihan ay dumadaan sa broad road. Karamihan. Dumadaan sa broad road. They do what they want, they do. Sabi niya nga ng kanta, this is my way. And this is my way. Let my will be done. Dito ako, ito ang nais ko, dito ako dadaan. Ito ang gusto kong gawin, ito yung tatahakin ko. Without the Lord. And it leads to destruction. Walang exempted. Lahat dumaraan sa daan na ito. The moment we pursue things without God, without knowing God, not acknowledging God, sure na sure, dumadaan ka sa broad road. Sure yon. Siguradong sigurado yon. Kapag ikaw, sa buhay mo, sa paglakad mo, hindi mo hinahanap ang Diyos, wala kang relasyon sa Diyos, hindi mo kilala ang Diyos, sigurado nasa broad road ka. Sigurado yon. Sigurado yon. So let's check. I-check natin kung saan kayo dumadaan. Without God, sigurado dumadaan ka sa broad road. Sigurado yon. The moment you conform yourself to the pattern of this world, dito ka dumadaan. Kasi dalawa lang. Conforming into the world, to the pattern of the world, or conforming sa pattern ng Bible. Dalawa lang. The moment you conform your life sa pattern ng world, sa standard ng mundo, sa sistema niya, the moment you conform yourself, nandun ka sa broad road. Doon ka dumadaan. But the moment you conform yourself sa salita ng Diyos, maaaring makaraan ka at makita mo yung narrow gate, narrow way. Maaari lang ha, hindi pa rin sure. Pero maaari, malaki ang tsansa. Once na nandun ka na sa salita ng Diyos. Sabi kasi ng Bible, for faith comes from hearing and hearing the Word of God. Faith. The moment you hear the Word and do it the Word, maaari makalakad ka doon sa narrow gate. Pero kung kino-conform mo yung buhay mo, nandyan ka pa rin sa sistema ng mundo, kapag bago ka matulog, mag-i-scroll ka muna. Scroll. No? Tapos nag-tiktok ka ng nasabi ko po sa inyo, nasa broad road ka, kapatid. The moment na yung alam mo, yung nasa isip mo, is for the world. Magaling ako sumayaw, kala niya. The moment na yung isip mo nasa world, you are in the broad road. Kasi ito yung, dito sila lahat dumadaan. Kapag ka yung laman ng isip mo, yung kakainin namin bukas, broad road yon. Alam niyo ba yon? Kasi sabi ng Bible, do not worry what you eat, what you drink, and what you wear. Ang sabi ni Lord, seek first the kingdom. So the moment na inisip mo yung kakainin mo bukas, sabi nga, the pagan pursue these things. Ang makamundong tao, ito yung talagang inaalala nila lagi. Ito yung inaalala nila lagi. Bukas, punta akong SM, nakasil. Bibiling ko yung paborito kong damit. Amen? Ito yung hindi siya makatulog, talagang iniisip niya. Mag-iipon ako para makabili ako ng... Ayoko sabihin. Sabihin ko na. Mag-iipon ako para ayoko sabihin para magkamotor ako, pero ito yung bagay. Pagka ito, ang purpose nito is for the kingdom of God, that's okay. Even, kasi nga seek first. Gusto kong magkamotor.
para makapunta akong Bible study, makasama akong Bible study. Maatid ko yung, kumbaga, magamit ko siya sa kingdom ni Lord. Yung purpose pa rin, yung first thing is the kingdom of God pa rin. Amen? So, it is okay. Pero kung talagang ang purpose niya, ayoko na rin sabihin. Ayoko. Wala akong pinatatamaan. Kalabitin mo nga yung katat nasa likod ninyo. Hindi, but this is the, gusto ko kayong palalahanan. Hindi lang yung mga bagay na yan. The moment na hindi yung kingdom ni Lord at hindi si Lord yan nasa isip mo, sa buhay mo araw-araw, and you conform sa makamundong bagay, you are in the broad road. Dumadaan ka rito. Amen? So, ngayon, dito naman tayo sa narrow road, sa narrow gate. And we thought sa narrow gate, ito yung mga taong sumusunod sa nais ng Diyos. Amen? Amen. Sumusunod. Ito yung mga taong talagang naglilingkod sa Panginoon. Naglilingkod sa Panginoon. Ito yung mga taong talagang everyday devote themselves. Nagbabasa sila, nagpipray sila. Amen. Ito yung mga alam natin na talagang dumadaan sa narrow road, sa narrow gate. And that's the right. That's right. Tama yon. Isa yung mga taong ito sa dumadaan sa narrow road. Itong mga taong ito na nakilala nila si Lord. Yung mga taong piniling sundin ng Panginoon. Sila yon, dumadaan sa narrow road. But the thing is, sabi ko nga, new revelation ng narrow gate. Ito isang bagay lang to na pumasok sa isipan ko. Na-reveal lang siya sa akin. The thing is, makitid yung daan. Makitid yung daan. At sa dulo nito, merong maliit na pinto. Kasi sabi niya, narrow gate. Maliit lang yung pinto. Maliit yung drawing eh. Pero drawing ko siya. Yung gusto kong ipakita. Ang ganda ng drawing ko, no? Arts. Arts. Kung ko pa yun, matagal ko pang pinag-isipan niya. Yung drawing ko na. Pero, may daan at sa dulo merong maliit na pinto. Makitid na pinto. At hindi lahat ng dumadaan sa narrow gate. Kasi pinaghiwalay niya yung narrow gate at yung narrow road. Nakahiwalay sila. Nakahiwalay. Sabi doon sa wide gate, sa wide road, sa broad road, ang pagbukas ng pintuan doon, na malaking pintuan, it leads to destruction. At ito naman, merong maliit na daan. At pagkabukas mo ng pinto, o pagkadaan mo doon sa pinto, it leads to light. Magkaiba yung daan, magkaiba yung pinto. So maraming dumadaan doon sa daan. Meron na rin dumadaan sa daan na makitid. Sabi ko nga, nandyan yung mga taong talagang sinuko na nila ang buhay nila sa Panginoon. Nandyan na yung they-devote themselves araw-araw, nagpipray sila, nagbabasa sila ng Bible. May relasyon sila sa Panginoon. Tinanggap nila ang Diyos. But still, pagdating nila doon sa pinto, hindi sila kasya. Hindi sila kasya sa pinto. Dahil napakakitid lang ito at may tamang forma lang. May tamang forma yung pintuan. Makitid lang talaga siya. Kumbaga nagkasya ka sa daan, pero sa pinto, hindi ka magkakasya. At baka hindi ka magkasya. So, bakit? Nakadaan ka na eh. Bakit hindi ka pa nakapasok? Bakit hindi ka kasya? Until, kumbaga, yung pinto, nakahugis siya ng cross. Yung pinto, nakahugis ng cross. Until, na humubog tayo, makonform tayo
doon sa cross ng ating Panginoong Yesus, hindi tayo kakasya. Anong ibig sabihin nito? What does it mean? Bakit kailangan humubog tayo doon sa cross para makapasok tayo doon sa narrow gate na yun, sa narrow door? Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2, looking away from all that will distract us. Looking away from all that distract us. Kumbaga, iniaalis niya ang kanyang paningin sa lahat ng bagay na makapag-distract sa kanya. Looking away from all that will distract us and focusing our eyes on Jesus, who is the author and perfecter of faith, the first encounter for our belief, and the one who brings our faith to maturity, who for the joy of accomplishing the goal set before him endured the cross. Disregarding the shame, and sat down at the right hand of the throne of God, revealing his deity, his authority, and the completion of the work. Ang iba na dumadaan dito sa makitid na daan, ang nakakalungkot, kaya hindi sila magkasya doon sa pinto. Hindi sila nakatingin kay Jesus. Na kundi nakatingin pa rin sila sa sarili nila. Kahit na nakadaan na sila doon sa makitid na daan. The purpose kung bakit sila dumaan doon, minsan nalilimutan nila yung purpose bakit sila dumaan doon sa makitid na daan. Bakit nila piniling dumaan sa makitid na daan? Minsan nalilimutan nila yung purpose. Ang nagiging purpose na lang minsan, kumbaga sa pagdaan nila sa makitid na daan, is for their own benefit. Kasi kailangan ko masave. Amen? Amen? At yun minsan, ang nakakalungkot doon. Kaya minsan gusto mong dumaan doon sa makitid na daan na yon kasi gusto kong maging masaya. Gusto kong maging mapayapa. Gusto kong masaya. Gusto kong maging maranasan ang Diyos. Magandang bagay yon, magandang reason yon. Magandang reason. But kumbaga, ang nangyari, hinulman nila yung sarili nila while walking in the narrow road. Hinulman nila yung sarili nila from their own desire. Hinulman nila yung sarili nila from their own desire. Example, sabi ko nga, ang dumada sa makitid na daan, they are the follower of Christ. Amen? They are the follower of Christ. But still, they don't want to forgive. Amen? Ay, parang hindi na magpatawad. But they are walking in Christ. Meron pa rin silang galit. But they are walking in Christ. Ayaw pa rin nila magbigay. But they are walking in Christ. Amen? Dumadaan na sila doon sa daan. But they conform o hinulman nila yung sarili nila sa kung paano nila gusto. Sa sarili nilang desire pa rin. Hinulma nila yung sarili. Hindi nila hinulma sa kung paano gusto ng Diyos. Amen? At ang Panginoong Yesus, siya ang maghuhulma sa atin. All these things kailangan alisin. God is holy.
God is holy. Walang anumang karumihan ang makapapasok sa langit. Walang anumang karumihan ang makapapasok sa langit. God is so holy. Kahit na napakaliit na kasalanan, kahit sabi mong unforgiveness siya, maliit lang sa tingin mo, hindi ka tatanggapin sa langit. Alam mo po ba yun? Hindi mo pwedeng hiul mo yung sarili mo. Gusto kong pumunta sa langit pero ayoko tong kapatid na to. Ayoko to. Sama na ugali nito. Ayoko to kasama. Ako, bahala ako. Lalakad ako magsa dito sa Panginoon. Basta hindi ko lang kasabay ito. Amen. Kumbaga, hindi pa rin. Pagdating mo doon sa dulo, bakit cross yung daan? Kasi sabi niya nga doon, God, tiniis si Lord kung anong meron doon sa cross. Tiniis si Lord yung kahihiyan, sakit, karamdaman, paghihirap. Tiniis lahat ni Jesus doon yun. So what more? Yung hindi ka magpatawad. What more? Amen? Hindi ka pa hinampas. Hindi ka pa umabot doon sa duguan ka. Pero tayo ayaw na natin. Basta ako, dadaan ako, ganito ako dadaan. Basta ako, dadaan ako. Ganito yung gusto kong paraan ng pagdaan. Amen? Ayaw mong humulma doon sa nais ng Panginoon. Kaya pagdating doon sa dulo, hindi ka magkasya. Ang kakasya lang doon ng lahat, sabi nga, deny yourselves and take up your cross. Kailangan nakahugis ka ng cross. Pagdating doon, mahirap. Mahirapan ka. Mahirap. Nagganong ka. Lalakad. Mahirap. Kailangan mo mag-diet. Ganyan. Ibig sabihin, kailangan mo ng disiplina. Kailangan mo disiplinahin yung sarili mo. Hindi mo pwedeng gawin lahat ng gusto mo. Kailangan mo patayin yung laman ng puso mo. Lahat ng gusto mo sa sarili mo, kailangan mo patawin. Kasi ito yung mga ilang bagay na magdi-distract sa'yo para hindi makita si Jesus at ihulma ka niya sa tamang hulmahan. Amen? So this is the new revelation of narrow gate. So, patuloy na sa paglakad natin sa Panginoon. Di bali nang mahirapan ka ngayon. Magtiis ka, mamilipit ka. Kahit na ilang beses ka niyang saktan, pahirapan, mamilipit ka na patawarin siya, gawin mo. Gawin mo. O kahit na hindi siya kaibig-ibig, ihulma mo yung sarili mo, yung puso mo na punong-puno siya ng pag-ibig. Ihulma mo. Kahit mahirap, ihulma mo. Para pagdating doon, kasya ka. Amen? Amen? Kahit na dito, so, kahit na dito mahirapan ka, mahirapan tayo dito sa lupa. Naniniwala ba kay Jesus? Ang sabi nung kasama ni Jesus na pinako sa krus, ang sabi niya, naniniwala ako na hindi lamang hanggang dito ang kariyan mo. Amen? Naniniwala ba kayo ron? Hindi lamang hanggang dito ang kariyan ng Panginoong Hesus. Dito, hiuhulwa ko yung sarili ko sa nais ng Panginoon kahit na mahirapan. Pero hindi nais ng Panginoon na mahirapan tayo. Hindi nais. Talagang nandyan lang ang opposition. Sabi nga ni Paul, struck down, kumbaga, tinahirapan siya. Pero nandyan pa rin. Buhay pa rin naman. Nahihirapan ka, wala ka man ng mga bagay, pero supplied pa rin. Hindi ka talagang namulubi. Kumbaga, bibigay lahat ni Lord, lahat ng needs mo. Lahat ng needs mo. Ibibigay niya pa rin yon. Hindi ka niya gagawin mukhang kawawa. Hindi ka gagawin mukhang kawawa ng Panginoon. The moment na isinurrender mo yung sarili mo sa Kanya.
Pero sadyang talagang kailangan ka lang hubugin. Sa laman ng puso mo, sa laman ng isipan mo, doon ka talaga mahihirapan. Hindi yun nasa labas. Hindi kay Satan. Actually, hindi ka talaga kay Satan mahirapan. Mahirapan ka dito. Dito ko mahirapan sa laman ng puso mo. At kailangan mong iulma ito. Kailangan alisin, alisin, alisin. Di bali nang mahirapan ka, mamilipit ka. Basta pagdating doon sa dulo, kakasya ka. Amen? Amen po ba? So let us live na iulman natin yung sarili natin ayon sa nais ng Diyos. Na sa ganon, pagdating sa dulo, hindi sayang. Hindi sayang. Lumakad ka na eh. Lumakad ka na. So huwag mo nang sayangin yung paglakad mo. Alisin mo na lahat. Lahat ng magdi-distract sa'yo. Alisin mo na lahat yan. Di baling mahirapan ka, mamilipit ka, okay lang yan. Alisin mo na lahat yan. Tingin ka kay Jesus. Tingin tayo kay Jesus. Pagdating doon, sa pagdating natin sa Panginoon at pagbabalik natin dito, tayo na'y mamumuno. Tapos na yung paghihirap. Sabi ng Bible, I will wipe away every tears. Sabi ng Revelation. Lahat ng pinagtiisan mo, pupunasan na ng Panginoon niya. Aalisin niya na yan. Tayo na mamumuno. The way what the Lord wanted. Amen? Amen. Yung lamang po ngayong gabi, maraming salamat. God bless.